Nilamon agad ng malamig na tubig ng lawa ang aking katawan. Katutulak lang ng asawa ko sa aking wheelchair mula sa itaas ng pantalan. Sa mga huling sandali, bago maubos ang aking hininga, isang himala ang nangyari. Ang mga binti kong matagal ng paralisado ay biglang gumalaw. Dahan-dahan akong lumangoy, patungo sa pampang. Bago magsimula ang kwento, pakisulat sa comment section kung taga saan kayo nanonood. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para mas lalo pang lumago ang channel na ito at makapaghatid ng mas marami pang interesanteng kwento. Sumilip ang sinag ng araw sa umaga sa siwang ng kurtina ng aking silid, mainit na dumampi sa aking mukha. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ramdam pa ang antok na nakakapit. Sa aking tabi, bakante ang kama, ngunit ang amoy ng bagong timplang kape mula sa kusina ay hudyat nagising na ang aking asawang si Paulo. Bahagya akong napangiti. 6 na buwan na ang lumipas mula nang agawin ng malagim na aksidente ang aking kalayaan. Isang truck ang nawalan ng kontrol at bumangga sa sasakyan naming mag-asawa. Mga galos lamang ang tinamo ni Paulo. Samantalang ako, kinailangan kong tanggapin ang mapait na katotohanan na ang aking gulugod ay nagtamo ng matinding pinsala na naging sanhi ng pagkaparalisa ng aking 2 binti. Mula sa araw na iyon, ang mundo ko ay naging limitado na lamang sa isang wheelchair. Ang pagkawala ng kakayahang maglakad, ang pinakamabigat na dagok sa aking buhay. Lalo pat nangyari ang aksidente hindi nagtagal, matapos pumanaw ang aking ina dahil sa sakit sa puso. Ipinamana sa akin ni inay ang lahat ng kumpanya at ari-arian ng pamilya bilang kaisa-isang anak. Ang lahat ng kayamanang iyon ay parang walang halaga ngayong hindi na ako makatakbo nang malaya, makasayaw, o kahit maglakad-lakad man lang sa parke nang walang tulong ng iba. Ngunit sa gitna ng aking pagdurusa at kadiliman, dumating si Paulo bilang aking anghel na tagapagligtas. Inako niya ang lahat ng responsibilidad, pinamahalaan niya ang kumpanya. Inalagaan ako ng buong pagmamahal. Sinusubuan ako kapag wala akong ganang kumain at laging bumubulong ng mga salitang nagpapakalma sa tuwing umiiyak ako sa kalagitnaan ng gabi dahil sa aking sinapit. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Paulo na may dalang tray na naglalaman ng paborito kong almusal, arroz caldo, at isang basong mainit na salabat. Ang kanyang gwapong mukha ay laging may tapat na ngiti na nagpapalambot sa aking puso. Magandang umaga, aking prinsesa, bati ni Paulo sa kanyang malambing na baritonong boses. Ipinatong niya ang tray sa bedside table at pagkatapos ay naglapat ng magaan na halik sa aking noo. Kamusta ang tulog mo kagabi? Masakit pa ba ang balakang mo? Magandang umaga, mahal. Mas mabuti na, sagot ko habang inaabot ang kanyang kamay. Salamat sa paghahanda ng lahat ng ito. Siguradong pagod na pagod ka. Dahil kagabi ay inabot ka ng hating gabi sa pag-aayos ng mga dokumento sa opisina. Umiling si Paulo. Marahang hinahaplos ang aking buhok ng may pagmamahal. Walang salitang pagod para sa pag-aalaga sa pinakamaganda kong asawa. Gusto ko lang siguraduhin na nakukuha mo ang pinakamabuti. Oo nga pala, wag mong kalimutang ubusin ang salabat mo. Nilagyan ko ng kaunting pulot para maging mas mainit ang pakiramdam mo. Pagkatapos mong mag-almusal, kailangan kong dumaan sandali sa opisina para kumuha ng ilang dokumento. Pagkatapos, aalis na tayo papunta sa villa sa tabi ng lawa. Kailangan mo ng sariwang hangin para hindi ka mainip dito sa bahay. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Ang plano ng maikling bakasyon sa villa sa tabi ng lawa ay napag-usapan na namin ilang araw na ang nakalipas. Ipinipilit ni Paulo na dalhin ako roon dahil daw ang tanawin ng paglubog ng araw sa lawa ay makabubuti para sa aking mental therapy. Matapos niyang matiyak na sinimulan ko ng kainin ang aking almusal, nagpaalam si Paulo at lumabas ng silid. Hindi nagtagal, narinig ko ang tunog ng makina ng kanyang sasakyan papalayo sa aming bakuran. Huminga ako ng malalim. Tinititigan ang mainit na salabat sa bedside table. Biglang bumukas muli ang pinto ng silid. Sa pagkakataong ito, si Nena, ang aming kasambahay,
na matagal nang nagtatrabaho sa amin mula pa noong malakas pa ako, ang pumasok na nagmamadali. Namumutla ang kanyang mukha at habol niya ang kanyang hininga na para bang katatapos lang tumakbo sa isang marapon. Hawak niya ang isang feather duster. Ngunit ang bagay na iyon ay nanginginig ng husto sa kanyang pagkakahawak. Isinara ni Nena ang pinto ng mahigpit at nilock ito. Mula sa loob, ang kanyang di pangkaraniwang kilos ay nagpakunot sa aking noo. Nena, anong nangyayari? Bakit mo nilock ang pinto? Tanong ko, nang may pagtataka. Ibinalik ko ang kutsara ng arroz caldo sa mangkok. Lumapit si Nena sa kama na parang nag-iingat. Ang kanyang mga mata ay ligaw na tumitingin sa paligid ng silid. Tila tinitiyak na walang ibang taong nagtatago sa mga sulok. Nang makalapit sa akin, yumuko siya at bumulong sa napakahina at nanginginig na boses. Ma'am, pakiusap, pakinggan ninyo akong mabuti. Hindi ninyo dapat inumin ang salabat na iyan. At nakikiusap po ako. Huwag kayong pumunta sa lawa kasama si Sir Paulo bukas o ngayon. Sabi ni Nena na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Natigilan ako. Ang babala ni Nena ay kakaiba. At hindi ka panipaniwala. Bakit niya ako pinagbabawalang inumin ang salabat na gawa ng sarili kong asawa at bakit hindi ako pwedeng pumunta sa villa? Anong ibig mong sabihin? Gawa ni Paulo itong salabat. At ang bakasyon sa lawa ay plinano na namin. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. May sakit ka ba? Sinubukan kong humanap ng lohikal na paliwanag sa kanyang pagpapanik. Pumatak ang luha mula sa mga mata ni Nena. Mabilis siyang umiling. Wala po akong sakit, ma'am. Ako po, hindi ko po sinasadyang marinig ang usapan ni Sir Paulo sa telepono kagabi sa kanyang study. Dadalhan ko po sana siya ng kape, pero bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig ko siyang sinasabi na handa na ang lahat para sa araw na ito. Sinabi niya na ang pampatulog sa salabat ay magpapahina sa inyo, at walang maghihinala kung mahulog kayo sa lawa. Dahil madulas daw ang gulong ng wheelchair ninyo. Tila huminto ang tibok ng aking puso. Sa narinig mula kay Nena, nanlamig ang dugo sa aking katawan. Tiningnan ko ang salabat sa bahabaso na may pangingilabot. Totoo ba ang sinasabi ni Nena? Hindi. Imposible. Si Paulo ay isang lalaking labis na nagmamahal sa akin. Isinakripisyo pa nga niya ang kanyang libreng oras para alagaan akong baldado. Siguradong nagkamali lang ng dinig si Nena. Mali ka lang siguro ng dinig, Nena. Baka tungkol sa negosyo ang pinag-uusapan ni Paulo. Baka tungkol sa isang bagong proyekto malapit sa lawa. Hindi mo pwedeng pagbintangan ng asawa ko. Nang basta-basta, bahagyang tumaas ang boses ko. Tinatabunan ang takot na unti-unting gumagapang sa aking dibdib. Lumuhod si Nena sa tabi ng aking kama. Hinawakan ang aking kamay at mahigpit itong ginagap. Sa ngalan ng Diyos, ma'am, hindi po ako nagsisinungaling. Matagal na po akong nagtatrabaho sa pamilya ninyo. Mula pa noong nabubuhay pa ang yumaong ina ninyo. Itinuturing ko na kayong parang sarili kong pamilya. Pakiusap, ma'am. Huwag kayong pumunta sa lawa na iyon. Napakasama po ng kutob ko. Tinitigan ko ng maigi ang mga mata ni Nena. Walang kasinungalingan doon. Tanging matinding takot lamang. Nagsimulang magulo ang aking isipan. Unti-unting lumitaw ang iba't ibang piraso ng alaala. Totoo ngang nitong mga nakaraang araw. Medyo mas mapait ang lasa ng salabat na gawa ni Paulo. At sa tuwing iinumin ko ito, napakahimbing ng tulog ko hanggang kinaumagahan, na halos wala akong matandaan. Naalala ko rin kung paanong ipinilit ni Paulo na pumunta kami sa villa sa tabi ng lawa ngayong linggo, kahit na hindi maganda ang panahon. Dahil madalas umulan tuwing hapon. Posible kayang ang lalaking katabi kong matulog gabi-gabi? Ang lalaking nagpupunas ng aking mga luha ay ang taong nagpaplano ng aking kamatayan? Bigla akong nakaramdam ng pagduduwal. Isang malaking dilema ang sumalpok sa aking isipan. Sa isang banda, mahal na mahal ko si Paulo at buo ang tiwala ko sa kanya. Ngunit sa kabilang banda, ang aking instinct bilang isang babaeng nakaligtas sa isang malagim na aksidente ay nagsasabing hindi ko dapat balewalain ang babala ni Nena. Sige, Nena. Hindi ko iinumin itong salabat. Pakiusap,
Itapon mo sa lababo sa banyo ngayon din. Utos ko na may nanginginig na boses. Agad na tumayo si Nena at dinala ang baso ng salabat sa banyo. Pagkalabas ni Nena mula sa banyo, huminga ako ng malalim, sinusubukang kontrolin ang aking emosyon. Nena, kailangan ko pa ring pumunta sa lawa kasama si Paulo. Ma'am, wag po, putol ni Nena na may maputlang muka. Pakinggan mo muna ako. Mabilis kong sabi. Kung bigla kong kakanselahin, maghihinala si Paulo. Kung talagang may masama siyang binabalak, hahanap siya ng ibang paraan na maaaring mas mapanganib at hindi ako magiging handa. Kailangan kong pumunta para mapatunayan kung tama ang sinabi mo o isang hindi pagkakaunawaan lang. Ngunit kailangan ko ang tulong mo. Hiniling ko kay Nena na kunin ang luma kong cellphone na matagal ko nang hindi ginagamit mula sa drawer ng aking vanity table, kasama ang isang plastic ziplock na karaniwang ginagamit sa pag-iimbak ng gamot. Binuksan ko ang cellphone, sinigurong puno ang baterya, at inactivate ang hidden voice recorder mode. Isinilid ko ang cellphone sa plastic ziplock. Isinara ito ng mahigpit para hindi mapasok ng tubig, at isinuksok ito sa lihim na bulsa ng makapal na jacket na isusuot ko ngayon. Nena, kung hanggang bukas ng umaga ay hindi pa ako nakakabalik o kung may masamang mangyari sa akin, kailangan mong puntahan agad si Attorney De Leon. Alam mo ang bahay ng abogado ng pamilya natin. Hindi ba? Ikwento mo sa kanya ang lahat ng narinig mo. Tumango si Nena habang humihikbi. Opo ma'am, gagawin ko po ang lahat ng iutos ninyo. Mag-iingat po kayo ng husto. Nang bumalik si Paulo sa bahay 1 oras makalipas, maayos na akong nakabihis at nakaupo sa aking wheelchair. Nagpapanggap na normal lang ang lahat. Tila tuwang-tuwa si Paulo nang makita ang basyong baso ng salabat sa bedside table. Inakala niyang ininom ko ito. Tinulungan niya akong pumasok sa kotse. Nang buong lambing, itiniklop ang aking wheelchair at inilagay sa compartment. Sa buong biyahe papunta sa villa, sa tabi ng lawa, kumakabog ng malakas ang aking dibdib. Nagdasal ako sa aking isipan. Umaasang ang lahat ng hinala ko at babala ni Nena ay isang malaking pagkakamali lamang. Umaasa akong ang aking asawa ay tunay na lalaking tapat na nagmamahal sa akin. Inabot ng halos 2 oras ang biyahe, papunta sa villa, sa tabi ng lawa, mula sa sentro ng lungsod. Para sa akin, nakakakaba ang atmosfera sa loob ng sasakyan. Kahit na patuloy na nagpapatugtog si Paulo ng aming mga paboritong romantikong kanta at nagkukwento tungkol sa nakaraan, ang bawat tawa at ngiting ibinibigay niya sa akin ngayon. Pinilit kong suklian ang kanyang mga ngiti, tumawa sa tamang pagkakataon at magpanggap na medyo nahihilo ako. Pinalalabas na nagsisimula ng umepekto ang pampatulog mula sa salabat kaninang umaga. Ang villa ng aming pamilya ay medyo malayo sa pangunahing kalsada. Napapaligiran ito ng makakapal na puno ng pino at direktang nasa hangganan ng isang napakalalim at tahimik na natural na lawa. Walang ibang bahay sa paligid. Dati, ito ang paborito naming pahingahan ng aking ina. Ngunit ngayon, habang tinitingnan ang kalmado at madilim na tubig ng lawa mula sa bintana ng kotse, ang lugar na ito ay parang isang libingan na naghihintay sa aking pagdating. Ipinark ni Paulo ang sasakyan sa bakuran ng villa. Bumaba siya at inilabas ang aking wheelchair. Pagkatapos ay tinulungan akong umupo dito. Umiihip ang malakas na hangin ng hapon. Dala ang lamig na tumatagos sa buto. Hinigpitan ko ang aking makapal na jacket. Tinitiyak na ang cellphone sa lihim kong bulsa ay nagre-record ng lahat ng tunog sa paligid ko. Napakasariwa ng hangin, hindi ba? Sabi ko na sa'yo sabi ni Paulo habang itinutulak ang aking wheelchair sa isang mabatong daanan patungo sa isang kahoy na pantalan na nakausli sa lawa. Mukhang tahimik ang pantalan. Sinasalamin ng tubig ng lawa ang liwanag ng papalubog na araw na nagiging kulay kahel. Ang eksena na dapat sana'y romantiko ay nagpatindig ng aking mga balahibo. Sumisigaw ang aking survival instinct. Inuutusan akong hilingin kay Paulo na bumalik na kami at pumasok sa villa. Ngunit, parang namamanhid ang aking dila. Umaasa pa rin ako na gusto niya lang akong samahan,
na manood ng paglubog ng araw. Itinigil ni Paulo ang aking wheelchair sa mismong dulo ng pantalan. Sa aming harapan ay ang malawak at malalim na lawa. Nakikita ko ang refleksyon ng aking maputlang mukha sa ibabaw ng tubig. Mahal, tingnan mo doon. Napakaganda ng araw, sabi ni Paulo. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa hawakan ng aking wheelchair. Ang kanyang boses ay napakakalmado. Masyadong kalmado. Oo, napakaganda Paulo. Pero napakalamig dito. Pwede ba tayong bumalik na sa loob? Medyo nahihilo ako. Sabi ko, sinusubukang painin ang kanyang reaksyon. Imbes na paikutin ang aking wheelchair, lalo pang humigpit ang pagkakahawak ni Paulo sa hawakan. Naramdaman ko ang pagyanig ng aking wheelchair nang bahagya niya itong iatras. Na tila kumukuha ng buwelo. Kumabog ang aking dibdib, na parang sasabog na. Muling umalingaw-ngaw sa aking isipan ang babala ni Nena. Biglang yumuko si Paulo. Inilapit ang kanyang bibig sa aking tainga. Naramdaman ko ang lamig ng kanyang hininga. Wala na ang malambing at mapagmahal na tono sa kanyang boses. Ang naroon ay isang nakapangingilabot na lamig. Mamatay ka ng hangal. Sa ilang sandali, magiging akin na ang lahat, bulong ni Paulo, na may boses na puno ng puot. Bago ko pa maproseso ang malupit na pangungusap na iyon, itinulak ni Paulo ang aking wheelchair ng buong lakas, para bang umikot ang mundo. Tumilapon ang aking katawan, kasama ang mabigat na bakal na wheelchair. Lumutang sandali sa hangin, bago tuluyang bumagsak sa ibabaw ng lawa, na may malakas na kalabog. Agad na nilamon ng napakalamig na tubig ang buong katawan ko. Ang sakit ng pagbagsak sa tubig ay tila humahapdi sa aking balat. Nagmulat ako ng mata, ngunit kadiliman at malabong tubig lamang ang nakikita. Lumabas ang mga bula ng hangin mula sa aking bibig, habang sumisigaw ako sa ilalim ng tubig. Mabilis akong hinila ng bakal na wheelchair pababa, sa madilim na kailaliman ng lawa. Ang seatbelt na idinisenyo para protektahan ako ay naging tanikala ng kamatayan na gumagapos sa aking katawan. Nagsimulang sumikip ang aking dibdib. Kailangan ko ng hangin. Pinaparalisa ng matinding takot ang aking isipan. Ang mukha ni Paulo, ang kanyang mapanuyang ngiti, at ang kanyang mga huling salita ay nag-flash sa aking isipan, na parang isang masamang pelikula. Ang taong pinakamamahal ko, ang taong pinagkatiwalaan ko ng buong buhay ko, ay isang halimaw pala, na nagplano ng aking kamatayan para sa yaman. Ang sakit sa aking puso ay mas matindi pa sa lamig ng tubig ng lawa. Ang pagtataksil na ito ay ganap na sumira sa aking kaluluwa. Sa sandaling unti-unti nang nawawala ang aking malay at nilalamon na ng kadiliman ang aking paningin. Isang napakalakas na kuryente ang gumapang mula sa aking gulugod. Ang matinding pagkabigla dahil sa pagtataksil, ang nagyayalong tubig at ang nakaambang kamatayan ay nag-trigger ng malawakang paglabas ng adrenaline sa aking katawan. Hindi ko alam kung paano. Ngunit ang hindi nakikitang harang, na matagal nang kumukulong sa mga nerbiyo ng aking mga binti, ay biglang gumuho. Nang hindi ko namamalayan, kumibot ang mga daliri ng aking paa. Isang kakaibang init ang gumapang. Mula sa aking hita hanggang sa aking talampakan, ang aking mga binti na 6 na buwang parang patay. At walang silbi ay biglang nakaramdam ng presyo ng tubig. Sumiklab ang pagnanais na mabuhay sa aking dibdib. Hindi ako dapat mamatay ng ganito. Hindi ko hahayaang manalo ang mamamatay tao na iyon. At kunin ang lahat ng pag-aari ng aking pamilya. Gamit ang natitirang lakas, kinapa ko ang seatbelt sa aking tiyan. Ang aking mga daliri na naninigas sa lamig ay nagpupumiglas na pindutin ang release button. 1 segundo. 2 segundo. Click! Nakawala ang seatbelt. Agad na nawala ang bigat ng wheelchair mula sa aking katawan at dumausdos ito pababa sa kailaliman ng lawa. Iginagalaw ko ang aking mga binti. Sinusubukang sipain ang tubig. Himala! Talagang tumutugon ang aking mga binti sa utos ng aking utak. Bagamat ang mga galaw ay naninigas at mahina pa, sapat na ang mga sipa para bigyan ako ng tulak. Lumangoy ako ng buong lakas patungo sa malabong liwanag sa ibabaw ng tubig.
Nasa sukdulan na ang aking mga baga. Parang sasabog na. Kaunti na lang. Kaunti na lang. Sigaw ng aking isipan. Sa wakas, lumusot ang aking ulo sa ibabaw ng tubig. Huminga ako ng malalim at mabilis. Sinisip-sip ang hangin nang hindi gumagawa ng ingay. Pinunasan ko ang aking basang mukha at agad na nagtago. Sa ilalim ng madilim na pantalan, niyakap ang isang kahoy na poste na puno ng lumot para hindi na muling lumubog. Nanginginig ng husto ang buong katawan ko. Nagngangalit ang aking mga ngipin. Ngunit pinilit kong manatiling tahimik sa itaas ng pantalan. Eksakto sa itaas ko, narinig ko ang mga yabag na papalapit. Pinigil ko ang aking hininga. Nakikinig ng mabuti. Kamusta? Ayos na ba? Isang boses ng babae ang narinig. Muling kumirot ang aking puso. Iyon ang boses ni Katrina. Ang matalik kong kaibigan mula pa noong kolehiyo. Ang kaibigan na laging dumadalaw sa akin, nagdadala ng mga prutas at umiiyak kasama ko habang pinagluluksaan ko ang aking pagkalumpo. Napakakinis ng pagkagawa, sagot ni Paulo. Ang kanyang boses ay masaya at kampante. Tila nagtapon lang siya ng basura at hindi pumatay ng sarili niyang asawa. Nahulog ang hangal na babaeng iyon sa kailaliman ng lawa kasama ang kanyang wheelchair. Dahil sa pampatulog na ibinibigay ko sa kanya mula pa kahapon, wala siyang lakas para lumaban. Maghihintay lang tayo ng ilang oras bago ako tumawag sa pulis at magkunwaring umiiyak ng malakas dahil nadulas ang aking baldado kong asawa sa lawa. Narinig ang mahinang tawa mula kay Katrina. Lumapit ang kanyang mga yabag at nakita ko mula sa siwang ng mga tabla ng pantalan na niyakap ni Katrina si Paulo ng buong paglalambing. Sa wakas, mahal. 6 na buwan akong nagpanggap na isang nag-aalalang kaibigan, nakikinig sa kanyang mga nakakainip na reklamo. Sawa na akong makita ang mukha niya. Sabi ni Katrina na may mapanuyang tono. Ngayon, lahat ng ari-arian, ang villa na ito, at ang cash sa bangko, ay mapupunta sa'yo bilang nag-iisang tagapagmana. Pwede na tayong magpakasal ng formal at umalis dito. Siyempre, mahal. Lahat ng ito ay para sa atin, sagot ni Paulo. Habang hinahalikan ang mga labi ni Katrina, mainit na luha ang dumaloy sa aking malamig na pisngi, ang pisikal na sakit. Dahil sa lamig, ay walang-wala kumpara sa pagkawasak ng aking puso. Ang aking asawa at matalik na kaibigan ay nagplano ng aking pagpatay ng buong kalupitan. Naglaro sila sa aking likuran. Tinawanan ang aking pagdurusa at matiyagang naghintay ng tamang pagkakataon para alisin ako para sa mga yaman na iniwan ng aking ina. Ipinikit ko ng mariin ang aking mga mata. Ang lumpo at mahinang babae na nagngangalang Carmela ay nalunod at namatay na sa ilalim ng lawa na iyon. Ang nasa ilalim ng pantalan ngayon ay isang bagong kaluluwa. Ang kalungkutan at pagkawasak sa aking puso ay unti-unting naglaho. Pinalitan ito ng naglalagablab na apoy ng galit. Isang malamig at nakamamatay na paghihiganti ang nagsimulang bumalot sa aking isipan. Titiyakin kong magbabayad sila ng mahal para sa bawat patak ng aking luha at sa bawat pagtataksil na ginawa nila. Ngayon, kailangan kong mabuhay. Kailangan kong humanap ng paraan para makaalis sa lawang ito nang hindi nahuhuli at maghiganti sa paraang pinakamasakit para sa kanila. Kinapa ko ang bulsa ng aking jacket. Naramdaman ang hugis ng plastic ziplock na nagpoprotekta sa aking cellphone. Ang voice recording ng kanilang pag-uusap ay ang aking unang sandata. Nagsisimula pa lang ang digmaan. Parang huminto ang oras habang nagtatago ako sa ilalim ng basa at malumot na pantalan. Unti-unting dumilim, pinalitan ang kulay kahel na paglubog ng araw ng isang makapal at nakakatakot na kadiliman. Ang hangin sa paligid ng lawa ay naging napakalamig, tumatagos hanggang sa kaibuturan ng aking mga buto. Bahagi pa rin ng aking katawan ang nakababad sa nagyayelong tubig, habang ang dalawa kong kamay ay mahigpit na nakayakap sa poste ng pantalan para hindi ako matangay ng maliit na agos. Patuloy na nagngangalit ang aking mga ngipin, hindi ko makontrol, at siguradong nangingitim na ang aking mga labi.
Sa itaas ko, ang mga yabag ng aking asawa at ni Katrina, ang babaeng taksil, ay sa wakas lumayo at naglaho. Bahagya kong narinig ang tunog ng makina ng sasakyan na umandar at umalis sa lugar ng villa. Sinasadya nilang umalis para makabuo ng peking alibi. Marahil ay dadaan sa isang restaurant o gas station. Bago sa huli ay magkukunwari ang aking asawa na bumalik sa villa at sisigaw nang malakas na nag-uulat na ang kanyang baldado niyang asawa ay nadulas, nahulog sa lawa at nalunod. Isang napaka-organisado, malupit, at hindi makataong plano. Alam kong hindi ako pwedeng manatili dito. Kung magtatagal pa ako, dahan-dahan akong papatayin ng nagyayalong tubig ng lawa. Dahil sa hypothermia, pinatatag ko ang aking loob, binitawan ang pagkakayakap sa poste, at nagsimulang lumangoy palayo sa pantalan. Itinuon ko ang aking katawan patungo sa pampang na puno ng mga palumpong at matataas na damo. Bawat sipa sa tubig ay napakasakit. Ang mga kalamnan ng aking binti na 6 na buwang hindi nagamit para suportahan ang aking timbang ay kailangang magtrabaho ng husto. Parang libu-libong karayom ang sabay-sabay na tumutusok sa aking mga binti at hita. Pagkatapos ng hirap na paglangoy, sa wakas ay nadama ng aking mga kamay ang malamig at madulas na putik sa pampang. Hinila ko ang aking katawan, papunta sa lupa, habang hinihingal. Nakadapa ako sa maputik na lupa. Hinahayaang tumaas-baba ang aking dibdib habang nilalanghap ang mamasamasang hangin ng gabi. Ang makapal na jacket na suot ko ay naging napakabigat na pabigat dahil sa dami ng tubig na sinipsip nito. Ngunit hindi ko ito magawang hubarin. Dahil sa lihim nitong bulsa, ay naroon ang cellphone na naglalaman ng ebidensya ng kanilang krimen. Nang makaipon ako ng kaunting lakas para gumapang palayo, biglang sinira ng malakas na tunog ng sirena ang katahimikan ng gabi. Agad na kumabog nang napakabilis ang aking puso. Mula sa siwang ng mga palumpong, nakita ko ang kumikislap na pula at asul na ilaw na tumatagos sa mga puno ng pino. Siguradong pulis at rescue team iyon. Mas mabilis palang kumilos ang aking asawa kaysa sa inaasahan ko. Sinimulan na niya ang kanyang palabas. Mahina akong narinig ang boses ng aking asawa na umaalingaw-ngaw sa gitna ng mga puno. Ang kanyang boses ay paos at puno ng panik. Isang perpektong pag-arte. Tulong! Nahulog ang asawa ko. Hanapin ninyo siya. Parang awa nyo na. Naka-wheelchair siya at hindi marunong lumangoy. Iligtas niyo ang asawa ko. Pakiusap. Muling namuo ang luha ng galit sa aking mga mata. Napakasama ng lalaking iyon. Sumisigaw siya ng tulong na para bang siya ay isang nagdadalamhating asawa. Ngunit ang sarili niyang mga kamay ang nagtulak sa akin sa kamatayan. Nagsimulang magwalis ang maliliwanag na ilaw ng flashlight sa ibabaw ng lawa at sa paligid ng pantalan. Nagsimula nang bumaba ang rescue team para galugarin ang lugar. Kailangan ko nang umalis dito. Kung mahahanap ako ng pulis o rescue team ngayon, wala akong matibay na pisikal na ebidensya maliban sa voice recording sa aking cellphone na maaaring nasira na ng tubig. May pera, kapangyarihan, at matibay na alibi ang aking asawa. Madali niyang mababaliktad ang mga katotohanan. Sasabihin sa pulis na naghahalusinate ako dahil sa trauma ng aksidente o akusahan akong may problema sa pag-iisip. Pwede niyang agawin ang aking cellphone sa dahilan na gusto niya akong pakalmahin. Hindi ako pwedeng mahuli bago ako magkaroon ng isang maayos na plano. Pinilit ko ang aking sarili na gumapang sa mga palumpong, papalayo sa lugar ng villa. Ang matutulis na tinik mula sa mga ligaw na sanga ay sumugat sa aking mukha at mga kamay. Nagiiwan ng mahapding kirot. Ngunit binaliwala ko ito. Biglang sumalakay ang isang napakatinding pulikat sa aking kanang binti. Napasubsob ako sa lupa na puno ng tuyong dahon. Umuungol sa sakit habang hawak ang aking binti. Hindi ko napigilan ang pagpatak ng aking luha. Nasa sukdulan na ang aking katawan. Nagsimulang manlabo ang aking paningin at ang lamig ay umabot na sa aking puso. Dito na ba? Sa gitna ng madilim na gubat na ito, magtatapos ang aking paglalakbay? Huwag kang maingay. Manatili ka lang dyan sa lupa. Isang paos at malalim na boses ang biglang bumulong
mula sa anino ng isang malaking puno sa aking harapan. Napasinghap ako, halos sumigaw sa takot. Sinubukan kong umatras, ngunit hindi na sumusunod ang aking katawan. Mula sa kadiliman, isang anino ng tao ang humakbang pasulong. Ipinakita ng sinag ng buwan na sumisilip mula sa mga ulap, ang isang matandang lalaki na may maitim na balat na sunog sa araw, nakasuot ng sombrerong gawa sa anahaw, at isang lumang jacket na amoy isda. May dala siyang maliit na largabista sa kanyang leeg, at isang lambat sa kanyang kamay. "Sino ka? Huwag mo akong hawakan." Bulong ko gamit ang natitirang lakas. Handang manlaban. Lumuhod ang lalaki malapit sa akin. Pinapanatili ang distansya para hindi ako lalong matakot. Ang kanyang kulubot na mukha ay nagpapakita ng isang maamo at maawaing tingin. "Ang pangalan ko po ay Jose, ma'am. Isa po akong mangingisda na madalas manghuli ng isda sa kabilang panig ng lawa na ito. Huwag po kayong matakot, ma'am. Hindi po ako masamang tao. Mula pa kaninang hapon, nagmamasid po ako mula sa malayo. Nakita ko po ang ginawa ng lalaking iyon sa inyo sa pantalan. Nanlaki ang aking mga mata. Nakita mo?" Tumango si Jose. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pigil na galit. "Opo, ma'am. Nakita ko po siyang itinulak ang wheelchair na iyon. Akala ko po noong una ay nagkamali lang ako ng tingin. Pero nang umalis siya basta-basta at bumalik kasama ang mga pulis habang nagkukunwaring umiiyak, alam ko pong may mali. Sinuyod ko po ang pampang ng lawa. Dahil sigurado akong sinubukan ninyong iligtas ang inyong sarili. Halika na po, ma'am. Hindi kayo pwedeng manatili dito. Siguradong magpapakawala na ng mga aso ang mga pulis. Mamamatay po kayo sa ginaw kung hindi kayo agad maiinitan." Tiningnan ko ang mga mata ni Jose. Naghahanap ng kahit anong bahid ng kasinungalingan. Ngunit wala akong nakita. Sinasabi ng aking instinct na ang matandang ito ang tanging anghel na ipinadala ng Diyos para sa akin ngayong gabi. Walang pag-aalinlangan, mahina akong tumango. Mabilis na inilapag ni Jose ang kanyang lambat at tinulungan akong tumayo. Inalalayan niya ang aking nanginginig na katawan. Naglakad kami ng paika-ika sa kadiliman ng gubat. Iniiwasan ang pangunahing daan para hindi makita ng mga pulis na abala pa rin sa paggalugad sa lugar ng lawa. Bawat hakbang ay parang isang pagpapahirap. Ngunit patuloy akong binibigyan ni Jose ng lakas ng loob sa pamamagitan ng pabulong na salita. Matapos ang medyo mahabang paglalakad, nakarating kami sa isang tagong daan na lupa na malayo sa pangunahing kalsada. Doon ay nakaparada ang isang lumang pickup na kupas na ang pintura. Ang likod nito ay puno ng mga walang lamang basket na amoy gulay at isda. "Sumakay po kayo sa likod, ma'am. Magtago po kayo sa likod ng mga basket at takpan ninyo ang inyong sarili ng makapal na lonang ito. Huwag po kayong gagawa ng ingay hanggang makarating tayo sa aking bahay." Utos ni Jose habang tinutulungan akong umakyat sa likod ng pick-up. Agad akong nagsiksik sa isang sulok. Hinila ang makapal at maalikabok na lona para takpan ang buong katawan ko. Ang amoy ng lupa, bulok na gulay, at isda ay naghalo-halo. Ngunit sa ngayon, ang amoy na iyon ay mas nakakaginhawa kaysa sa nakasusuklam na pabango ng aking asawa. Umugong ang makina at dahan-dahang umandar ang lumang sasakyan sa madilim na daan ng baryo. Sa buong biyahe, mahigpit kong niyakap ang aking mga tuhod. Nagdarasal na walang pulis na huminto sa sasakyang ito. Matapos ang halos 30 minuto na parang habambuhay, sa wakas ay huminto ang sasakyan. Pinatay ang makina. Inalis ni Jose ang lona at inilahad ang kanyang kamay sa akin. Nakatating kami sa isang simpleng kubo na gawa sa kahoy at sawali, na matatagpuan sa tabi ng isang liblib na ilog. Malayo sa ingay ng lungsod, malayo sa abot ng aking asawa, inalalayan ako ni Jose papasok sa kanyang kubo. Ang silid ay napakasimple, naiilawan lamang ng isang malabong dilaw na bumbilya. "Ma'am, maupo po kayo dyan. Magpapakulo po ako ng mainit na tubig at kukuha ng tuyong damit." Pumanaw na po ang asawa ko, ilang taon na ang nakalipas. Pero maayos ko pa pong naitago ang kanyang mga damit. "Pwede niyo pong gamitin," magalang na sabi ni Jose. Umupo ako sa lumang silyang kahoy at nagmasid sa paligid. Ang kubong ito ay isang perpektong taguan.
Habang si Jose ay nasa kusina, inilabas ko ang cellphone mula sa bulsa ng aking jacket na may nanginginig na kamay. Dahan-dahan kong binuksan ang plastic ziplock. Naka-on pa rin ang aking cellphone. Kumikislap ang screen. Senyales na malapit nang maubos ang baterya. Ngunit, ang voice recording ay ligtas na naisave. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ang luha na muling pumatak. Ngayong gabi, nawala sa akin ang lahat. Ang aking asawa, ang aking kaibigan, at ang aking tiwala. Ngunit ngayong gabi rin, nabawi ko ang aking buhay at ang aking mga binti. Bumalik si Jose, na may dalang isang tasang mainit na salabat at isang tumpok ng malinis na tuyong damit. Inom po, ma'am. Ang luya po nito ay magtataboy ng lamig sa inyong katawan. Pagkatapos, magbihis po kayo agad. Ligtas po tayo dito. Walang nakakaalam ng lugar na ito, kundi mga kapwa ko mangingisda. Tinanggap ko ang tasa gamit ang dalawang kamay. Ang init ng salabat ay dumaloy sa aking lalamunan. Nagbibigay ng kaunting ginhawa sa gitna ng pagdurusa. Salamat po, Mang Jose. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Kung hindi ninyo po ako natagpuan, siguradong patay na ako ngayong gabi. Ngumiti si Jose ng tapat. Ipinapakita ang mga kulubot sa gilid ng kanyang mga mata. Tungkulin po nating mga tao na magtulungan, ma'am. Lalo na't nakikita natin ang kawalang katarungan. Ma'am, magpahinga na po kayo. Bukas ng umaga, iisipin natin ang susunod na hakbang. Ang masasamang tao, tulad ng asawa ninyo, ay hindi dapat hayaang manalo. Ang mga salita ni Jose ay muling nagpaalab sa diwa ng pakikipaglaban sa aking dibdib. Oo, hindi dapat manalo ang aking asawa. Ang palabas na ito ay dapat magtapos sa pag-iyak niya ng dugo, kasama si Katrina. Titipunin ko ang lahat ng aking lakas mula sa loob ng kubong ito. At kapag dumating ang tamang panahon, lalabas ako para wasakin sila hanggang sa wala nang matira. Ang huni ng mga ibon at ang tunog ng maliliit na alon mula sa ilog ang gumising sa akin mula sa isang magulong pagtulog. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Tinitingnan ang kisame ng kubo na gawa sa tuyong dahon ng niyog. Biglang bumalik sa aking isipan ang mga nakakatakot na alaala kagabi, na parang isang malakas na suntok. Hindi ito isang masamang panaginip. Talagang pinagtaksilan ako. Itinapon sa lawa. At ngayon ay nagtatago sa kubo ng isang mangingisda. Sinubukan kong bumangon mula sa papag, na may manipis na kutson. Isang napakatinding sakit ang sumalakay sa buong katawan ko. Ang mga kalamnan ng aking likod at binti ay naninigas at masakit, na para bang paulit-ulit na binugbog. Ngunit, may malalim na pasasalamat sa likod ng sakit na iyon. Iginagalaw ko ang mga daliri ng aking paa. Pagkatapos ay dahan-dahang itiniklop ang aking mga tuhod. Nagawa ko, kahit mahina at nanginginig, gumagana na ulit ang aking mga binti. Ang himala kagabi ay nanatili. Pumasok si Jose mula sa likod bahay na may dalang isang plato ng nilagang kamote at isang basong mainit na tsaa. Magandang umaga, ma'am. Mabuti naman at gising na kayo. Nagdala po ako ng kaunting almusal, bati niya na may laging nakangiti sa kanyang mukha. Magandang umaga, Mang Jose. Maraming salamat po. Carmela na lang po ang itawag ninyo sa akin, Mang Jose. Hindi na po kailangan ng, Ma'am. Sagot ko habang pinipilit na umupo at sumandal sa dingding na sawali. Pagkatapos kumain ng kaunting nilagang kamote, para may laman ang aking tiyan. Alam kong, hindi na ako pwedeng mag-aksaya pa ng oras. Siguradong abala ngayon ang aking asawa sa pag-aasikaso ng aking death certificate sa tulong ng mga pulis na kanyang nalinlang. Kailangan kong kontakin ang nag-iisang tao sa mundong ito, na mapagkakatiwalaan ko bukod sa aking yumaong ina. Mang Jose, pwede ko po bang mahiram sandali ang cellphone ninyo? Kailangan kong tawagan ng abogado ng aming pamilya. Siya ay matalik na kaibigan ng yumaong ama ko. At siya lang ang makakatulong sa akin na pigilan ang masamang plano ng aking asawa. Hiling ko na puno ng pag-asa. Mabilis na tumango si Jose. Kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang lumang cellphone na may kaunting basag na screen. Sige po, Ma'am Carmela. Pangtawag at text lang po ang kaya nito. Wala pong internet.
Sana po ay aktibo pa ang numero ng hinahanap ninyo. Tinanggap ko ang cellphone. Buti na lang. Bata pa ako ay may ugali na akong sauluhin ang mga numero ng telepono ng mahahalagang tao. Pinindot ko ang mga numero gamit ang medyo naninigas pang mga daliri at idinikit ang cellphone sa aking tainga. Narinig ko ang dial tone. Kumabog ang aking puso. Paano kung nagpalit na siya ng numero? Paano kung hindi niya sagutin? Hello? Sino to? Isang matanda at may awtoridad na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Iyon ang boses ni Attorney De Leon. Attorney De Leon, ako po ito. Si Carmela. Sabi ko na may nanginginig na boses. Pinipigilan ang pag-iyak. Sandaling katahimikan sa kabilang linya. Narinig ang isang malakas na tunog ng isang bagay na nahulog. Mukhang isang tasa ng kape. Carmela? Diyos ko, ikaw ba talaga iyan? Anak, nasa balita ka kaninang umaga. Sabi nila, ay nalunod ka kagabi sa lawa, at hindi pa natatagpuan ang iyong katawan. Ang asawa mo ay iyak ng iyak. Sa harap ng mga reporter. Ang boses ni Attorney De Leon ay puno ng pag-aalala at hindi makapaniwala. Buhay po ako, attorney. Hindi po ako sinubukan iligtas ng asawa ko. Siya po ang nagtulak sa akin sa lawa para patayin ako. Siya at si Katrina ang nagplano ng lahat ng ito. Attorney De Leon, kailangan ko po ng tulong ninyo. Nagtatago po ako ngayon at hindi ako maglakas loob na lumabas. Papatayin po ako ng asawa ko anumang oras kung malaman niyang buhay pa ako. Diyos ko, ang walang hiyang lalaking iyon. Nasaan ka ngayon, anak? Sabihin mo ang lokasyon mo. Susunduin kita agad. Huwag kang tatawag sa kahit sino maliban sa akin. Mahigpit na utos ni Attorney De Leon, ibinigay ko ang direksyon papunta sa kubo ni Jose. Ayon sa kanyang mga tagubilin, pagkatapos ng tawag, isinauli ko ang cellphone kay Jose. Medyo gumaan ang aking pakiramdam. Paparating na ang tulong. Makalipas ang 2 oras, isang itim na sedan na may madilim na salamin ang huminto sa harap ng kubo. Bumukas ang pinto at nagmamadaling bumaba si Attorney De Leon. Sa likod niya ay isang lalaking may edad na may dalang itim na briefcase. Agad kong nakilala ang lalaki. Siya si Dr. Jimenez, ang neurologist na nag-alaga sa akin noong mga unang buwan matapos ang aksidente bago siya tinanggal ng aking asawa. Sa dahilan na maghahanap daw kami ng ibang paraan ng paggamot, pumasok si Attorney De Leon sa kubo. Nang makita niya akong nakaupo sa silyang kahoy na may lumang damit ngunit buhay, agad niya akong niyakap. Nang mahigpit, tumulo ang kanyang luha sa kanyang damit. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Anak, patawarin mo ako. Dahil sa loob ng 6 na buwan, ay hindi kita nabantayan. Mahigpit na ipinagbawal ng asawa mo na dalawin ka ng sinuman mula sa pamilya mo. Nag-hire pa siya ng mga security guard para harangan ako sa pagpasok sa bahay ninyo. Okay lang po, attorney. Ang mahalaga po ay nagkita na tayo. Sabi ko habang pinupunasan ng aking luha. Pero paano po napasama si Dr. Jimenez sa inyo? Huminga ng malalim si Attorney De Leon. At pinayagan si Dr. Jimenez na lumapit. Binuksan ni Dr. Jimenez ang kanyang briefcase at inilabas ang isang makapal na medical record na pamilyar sa akin. Carmela, may isang nakakatakot na katotohanan na dapat mong malaman tungkol sa iyong kondisyon. Sabi ni Dr. Jimenez na may seryosong tono na nagpabigat sa atmosfera. Nang maaksidente ka 6 na buwan na ang nakalipas, talagang nagtamo ng malubhang pinsala ang iyong gulugod. Ngunit matapos ang sunod-sunod na operasyon at intensive care sa 2 buwan, sa aspeto ng pisikal na istruktura at nerbiyo, dapat ay normal nang gumagana ang iyong mga binti. Nagulat ako sa kanyang sinabi, "Anong ibig ninyong sabihin, Doc? Kung magaling na po ang mga binti ko, bakit hindi ko po ito maigalaw? Bakit kailangan kong manatili sa wheelchair ng ilang buwan?" Itinuro ni Dr. Jimenez ang isang tala sa medical record. Iyan ang tinatawag na psychosomatic paralysis. Nag-iwan ng napakatinding psychological trauma. Ang aksidente sa iyong utak, ang takot, pagkabigla, at matinding kalungkutan,
dahil sa pagkawala ng iyong ina, ay nagdulot sa iyong subconscious na lumikha ng isang harang. Tinatanggihan ng iyong utak na magpadala ng signal sa mga nerbiyo ng iyong mga binti. Totoo ang iyong pagkalumpo. Ngunit ang pinagmulan ng problema ay hindi sa iyong buto, kundi sa iyong isipan. Ipinaliwanag ko na ito ng detalyado sa iyong asawa noon. Patuloy ni Dr. Jimenez na may mukhang puno ng pagsisisi. Iminungkahi ko na agad kang sumailalim sa psychiatric therapy at regular na physiotherapy para sirain ang mental blockade na iyon. Ngunit, nagalit ng husto ang asawa mo. Inakusahan niya akong isang incompetent na doktor. Tinanggal ako at inako ang buong pangangalaga sa iyo. Sinabi niyang kailangan mo lang magpahinga sa bahay. Tinanggihan niyang ipaalam sa iyo ang tunay mong kalagayan. Nahilo ako sa pagproseso ng lahat ng impormasyon. Kaya, sa buong panahong iyon, sinadya ng asawa ko na iparamdam sa akin na ako ay baldado at walang silbi. Sinasadya niyang ikulong ako sa ilusyon ng pagkalumpo para umasa ako ng buo sa kanya. At ang himala, Attorney De Leon, ang nangyari sa lawa kagabi ang naging trigger. Ang matinding pagkabigla, ang takot na malunod, at ang nagyayelong tubig ay pumilit sa iyong utak na maglabas ng napakaraming adrenaline para mabuhay. Ang pagsabog na iyon ng adrenaline ang sumira sa psychosomatic wall sa iyong utak. Nang hindi mo namamalayan, ang iyong survival instinct ang nag-take over at pinilit ang mga nerbiyo ng iyong binti na gumana muli. Pumatak ang luha ng galit mula sa aking baba. Lahat ng palaisipan ay nasagot na. Ang salabat na laging medyo mapait tuwing gabi ay siguradong may mataas na dosis ng pampakalma. Ibinigay para manatiling manhid ang aking isipan at hindi ako magkaroon ng pagkakataong gumaling mula sa psychosomatic trauma. Kinontrol ng aking asawa ang aking katawan at isipan na parang isang manika. Kung gayon, ano ang tunay niyang motibo, Attorney De Leon? Bakit niya ginawa ang lahat ng ito kung gusto niya ang yaman ko? Bilang asawa, ay nakikinabang din naman siya. Bakit kailangan niya akong patayin? Tanong ko na may nanginginig na boses. Pinunasan ni Attorney De Leon ang kanyang mukha at kumuha ng isang dokumento mula sa kanyang briefcase. Dahil ang allowance at marangyang buhay na ibinibigay mo ay hindi kailanman sapat para bayaran ang kanyang mga utang, Carmela. Nag-imbestiga ako ng palihim nitong mga nakaraang buwan matapos akong maghinala sa ginawa niyang pagtanggal sa akin bilang abogado ng kumpanya. Binuksan ni Attorney De Leon ang dokumento at inilagay sa mesa. Nanlaki ang aking mga mata sa mga numerong nakasulat. Ang asawa mo ay isang malakas na sugarol. Bago mangyari ang aksidente, umutang siya sa isang mapanganib na sindikato para ipangsugal sa ibang bansa. Ang kanyang utang kasama ang interes ay umabot na sa 10 milyong piso. Nagsimula ng pagbantaan ng sindikato ang kanyang buhay. Naipit ang asawa mo. Ang tanging paraan para mabayaran ang utang ay ang pag-liquidate ng pinakamalaking asset ng inyong pamilya. Ang long-term time deposits at pagbenta ng lahat ng shares sa kumpanya. Pero hindi niya magagawa iyon nang wala ang aking pirma o thumb mark. Mabilis kong sabi, bilang tagapagmana, mahigpit na inayos ni inay ang batas ng mana bago siya pumanaw. Ayon sa huling habilin ng iyong ina, kung pumanaw ka ng walang anak, ayon sa batas, lahat ng mana ay mapupunta sa iyong legal na asawa. Nag-schedule na ang asawa mo ng meeting sa notaryo at bangko para iproseso ang paglipat ng lahat ng ari-arian sa susunod na linggo. At alam mo ba kung sino ang notaryo na nag-aasikaso ng mga peking dokumento? Kinuyom ko ang aking mga kamao. Bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Si Katrina, ang ahas na babaeng iyon, ay nagtatrabaho sa isang kilalang notary office sa lungsod. Tama. Pinlano nila ang matinding konspirasyong ito ng magkasama. Papatayin ka ng asawa mo. At si Katrina ang magtitiyak na magmumukhang legal ang lahat ng dokumento sa mata ng batas, paliwanag ni Attorney De Leon. Wala na tayong maraming oras, Carmela. Ang voice recording sa iyong cellphone ay isang magandang panimulang ebidensya, pero hindi iyon sapat para idiin sila sa kasong attempted murder.
Kung hindi matagpuan ang iyong katawan, makakakuha sila ng magagaling na abogado para pabulaanan ang recording, ang pagkabigla, kalungkutan, at hindi paniniwala ay nawala na. Ang pag-alam sa ganitong kabulukan, nanigas ang aking puso. Ang takot ay namatay na sa ilalim ng lawa, pinalitan ng isang malamig at nakamamatay na kalkulasyon. Tumingin ako kina Attorney De Leon, Dr. Jimenez, at Mang Jose. Tumigas ang aking mukha. Kung hindi sapat ang voice recording, kailangan nating humanap ng pisikal na ebidensya na hindi nila matatangihan, sabi ko sa isang patag at matatag na boses. Kailangan nating alamin kung saan itinatago ng asawa ko ang orihinal na talaan ng kanyang mga utang sa sugal. Kung mapapatunayan natin ang kanyang motibo at mahuhuli natin sila ni Katrina sa akto ng pamemeke ng mga dokumento sa harap ng opisyal ng bangko, wala na silang matatakasan. Tumingin sa akin si Attorney De Leon na may paghanga. Nakita niya na ang marupok na anak ng kanyang yumaong kaibigan ay naging isang tunay na mandirigma. Sasang-ayon ako. Aatakihin natin sila kung saan hindi nila inaasahan. Gagawa tayo ng plano mula sa kubong ito at sisiguraduhin nating mahuhulog sila sa sarili nating bitag. Ang digmaan ay nagbago mula sa takot tungo sa isang elegante at nakamamatay na paghihiganti. Akala siguro ng aking asawa ay nilunod niya ang isang baldado at mahinang kalapati. Ngunit hindi niya namalayan. Ginising niya ang isang tigre na handang kumain sa kanyang puso. Matapos matiyak na sapat na ang aking kalagayan, nagpaalam si Dr. Jimenez upang bumalik sa ospital para hindi maghinala si Paulo. Ngayon, sa loob ng simpleng kubo, ako, si Attorney De Leon, at si Mang Jose na lang ang natira. Sinubukan kong tumayo mula sa silyang kahoy, nakahawak sa mesang kawayan. Mabilis na gumawa si Mang Jose ng isang tungkod mula sa isang matibay na sanga ng puno para tulungan akong maglakad. Bawat hakbang ay parang pagtapak sa bubog. Ngunit hindi ako sumuko. Naglakad-lakad ako sa maliit na silid. Pinipilit ang mga kalamnan ng aking binti na matagal nang natutulog na gumana muli. Maingat na pinagmamasdan ni Attorney De Leon ang bawat galaw ko. Pagkatapos ay binuksan niya muli ang kanyang briefcase at naglabas ng ilang papel na naglalaman ng financial scheme ng kumpanya. Carmela, buuin natin ang ating plano ng maingat, sabi ni Attorney De Leon. Si Paulo ay isang tuso. Hindi siya kumikilos ng mag-isa. Sa tulong ni Katrina, na may access sa legal network, kaya nilang gawing perpekto ang mga peking dokumento. Kung dadalhin lang natin sa pulis ang voice recording, pwede nila itong itanggi. Kailangan nating sirain ang pundasyon ng kanilang kasinungalingan. Huminto ako sa paglalakad at umupo muli. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin, Attorney De Leon? Paano natin mapapatunayan na ang motibo niya ay utang sa sugal? Kung iyon ay isang underground na sindikato, hindi ba't mahirap i-trace ang pera? Ngumiti si Attorney De Leon. Ang mga underground syndicate ay hindi gumagamit ng opisyal na bank transfer. Ngunit, may isang malaking kahinaan si Paulo. Ang kayabangan, laging itinatala ng mga sugarol, ang kanilang mga talo at panalo. Ayon sa impormasyon mula sa isang private detective na inupahan ko, may itinatagong isang maliit na itim na notebook si Paulo. Nandoon ang lahat ng detalye ng kanyang transaksyon sa sugal, mga pangalan ng loan shark, at iskedul ng bayaran. Hindi niya ito itinatago sa computer dahil takot siyang ma-hack. Saan niya itinatago ang itim na notebook na iyon? Tanong ko, ayon sa aking impormante. Laging nakatago ang aklat na iyon sa isang lihim na kaha de yero sa kanyang study. Sa inyong bahay. Sagot ni Attorney De Leon. Napasinghap ako. Laging nakalak ang study ni Paulo. Mula nang ako'y malumpo, ipinagbawal niya ang sinuman na pumasok doon. Attorney De Leon, imposibleng makapasok doon. Puno ng CCTV ang bahay. At si Paulo lang ang may hawak ng susi ng kahadeyero. Tumingin sa akin si Attorney De Leon nang may kumpiyansa. Hindi natin kailangang pumasok doon. Mayroon tayong tapat na mata at tainga sa loob ng bahay na iyon. Si Nena. Si Nena. Pero, takot na takot si Nena. Tumawag sa akin si Nena kaninang umaga.
Pagkatapos niyang makita ang balita, sinabi ko sa kanya na buhay ka at ligtas. Si Nena ay isang napakatapang na babae. Handa siyang gawin ang lahat para tulungan ka. Sinabi niya sa akin na bukas ng umaga, magkakaroon ng press conference si Paolo sa harap ng bahay para makuha ang simpatya ng publiko. Ang buong atensyon ni Paolo, ng mga security, at ng mga reporter ay nasa labas. At sa sandaling iyon, kikilos si Nena. Iyon ay isang magandang pagkakataon, sabi ni Mang Jose. Tama, sabi ni Attorney De Leon. Inutusan ko na si Nena. Habang abala si Paolo sa pag-iyak sa harap ng mga kamera, papasok si Nena sa study sa pamamagitan ng isang lihim na pinto mula sa banyo ng bisita na dati mong pinagtataguan noong bata ka. Hindi alam ni Paolo ang tungkol sa pintong iyon. Ang gawain ni Nena ay hindi kunin ang aklat. Dahil kung mawawala iyon, maghihinala si Paolo. Ang gawain ni Nena ay kunan ng litrato ang bawat pahina ng itim na aklat gamit ang kanyang cellphone at ipadala sa akin ang mga larawan. Pagkatapos, kailangan niyang ibalik ang aklat sa dati nitong lugar. Ang plano ay delikado, ngunit ito ang pinakamakatwiran. Kung makuha natin ang ebidensya ng utang sa sugal, magagamit natin ito para pilitin ang bangko na itigil ang lahat ng proseso at magbigay ng matibay na ebidensya sa pulisya. Sige, aasa tayo kay Nena, sabi ko. Si Katrina ang mag-aasikaso ng lahat ng dokumento bukas ng tanghali sa kanyang opisina, sagot ni Attorney De Leon. Kapag opisyal nang inilabas ang iyong death certificate, agad nilang ililegalize ang paglipat ng lahat ng ari-arian. Doon natin sila susugurin. Ngunit para sila'y maging kampante at magmadali, kailangan nating bigyan ng kaunting psychological pressure si Paolo ngayon. Naintindihan ko ang nais niyang mangyari. Gusto ninyong painin ko ang panik ni Paolo. Ngumiti si Attorney De Leon. Tama, ang isang nagpapanik na kriminal ay gumagawa ng maraming pagkakamali. Ipapakita natin sa asawa mo na may ibang nakakita sa kanyang krimen. Isang taong handang i-blackmail siya. Dahil dito, pipilitin niya si Katrina na pabilisin ang proseso ng pagkuha ng pera para mabayaran ang blackmailer. Mahuhulog sila sa ating bitag nang hindi namamalayan na ang blackmailer ay ang biktima na kanilang nilunod. Binuo naming tatlo ang peking blackmail strategy. Nang hapong iyon, pumunta si Mang Jose sa bayan para bumili ng isang murang smartphone at isang bagong prepaid SIM card. Maingat din siyang bumalik sa lugar ng lawa para sa isang espesyal na gawain. Bandang 5 ng hapon, bumalik si Mang Jose, dala ang bagong cellphone at isang larawan na kuha niya sa pampang ng lawa. Tinanggap ko ang cellphone at nakita ang isang larawan ng aking sira-sirang wheelchair na nasa pampang. Sa ibabaw ng gulong nito ay isang mamahaling relo na may diamante. Iyon ang relo ni Paolo. Regalo ko sa kanya. 2 taon na ang nakalipas. Nahulog pala ito nang itulak niya ako. Napakagaling. Mang Jose, salamat. Puri ni Attorney De Leon. Sapat na ang larawang ito para patigilin ang puso ni Paolo. Kinuha ko ang cellphone, inilagay ang larawan, at nag-type ng mensahe sa personal na numero ni Paolo. Nakita ko ang ginawa mo kagabi sa pantalan. Hawak ko ang relo mo bilang ebidensya. Kasama ang isang video. Habang itinutulak mo ang iyong asawa. Maghanda ka ng 20 milyong piso. Kung bukas ng tanghali ay wala pa ang pera, matatanggap ng pulisya ang lahat. Huwag mong subukang alamin kung sino ako o magsisisi ka. Pinindot ko ang send. Makalipas ang kalahating oras, nag-vibrate ang cellphone. Isang text mula kay Paolo. Sino ka? Ngumiti ako at hindi sumagot. Hayaan natin siyang pahirapan ng kanyang takot, sabi ni Attorney De Leon. Dahil wala siyang 20 milyong piso cash, ang tanging paraan ay ang pabilisin ang pagkuha ng mana mo. Tama nga, naging perpekto ang plano. Gabi na, nag-report si Mang Jose na nagmamatyag sa aming bahay. Si Paolo ay mukhang balisa. Nagmamadali siyang umalis at nagmaneho ng mabilis papunta sa kondominium ni Katrina. Nag-away sila sa parking lot. Ipinakita ni Paolo ang kanyang cellphone kay Katrina at biglang namutla ang mukha nito. Kinabukasan, araw na ng pagtutuos. Gaya ng plano, nagdaos si Paolo ng press conference. Sa isang maliit na TV sa kubo, pinanood ko siya.
Nakaitim na damit. Namumugto ang mga mata, na parang umiyak magdamag. Nawala ang kalahati ng aking kaluluwa. Humikbi siya sa harap ng mga kamera. Nadulas ang aking asawa, habang nagmamasid kami sa lawa. Sinubukan ko siyang iligtas pero napakadilim at malalim ng tubig. Nasuklam ako sa kanyang mga kasinungalingan. Biglang tumunog ang cellphone ni Attorney De Leon. Mensahe mula kay Nena. Ipinakita niya sa akin ang screen. Nagtagumpay si Nena. Habang abala ang lahat, nakapuslit siya sa study at nakunan ng litrato ang 12-dosenang pahina ng itim na notebook. Kumpleto sa mga detalye ng utang, pirma, at interes. Ito ang pisikal na ebidensya na hindi matututulan. Agad na ipinasa ni Attorney De Leon ang mga larawan sa isang mataas na opisyal ng pulisya na kanyang kaibigan, kasama ang kopya ng voice recording. Sapat na iyon para mag-issue ng arrest warrant. Ngayon, kami na ang kikilos. Tumingin ako sa salamin. Ang refleksyon ko ay hindi na ang marupok na si Carmela. Ito ay isang babaeng bumangon mula sa sariling kamatayan. Nakasuot ako ng disenteng damit na dinala ng assistant ni Attorney De Leon. Kinuha ko ang aking tungkod at tumayo ng tuwid. Handa ka na ba, Carmela? Tanong ni Attorney De Leon. Tumango ako. Handang-handa na po. Attorney De Leon, oras na para dumalo sa selebrasyon ng aking asawa at para maningil ang isang multo mula sa nakaraan. Sumakay kaming tatlo sa kotse. Ang aming destinasyon, ang opisina ni Katrina. Sa isang saradong silid doon, siguradong naghihintay ang aking asawa. Sabik na makuha ang aking yaman. Akala niya, mababayaran niya ang blackmailer at mabubuhay ng malaya. Hindi niya alam na ang blackmailer ay nasa loob ng kotseng ito. Hindi para humingi ng pera, kundi para kunin ang lahat sa kanya. Ang bitag ay nakahanda na. Dahan-dahang pumasok ang itim na sedan sa underground parking ng isang mataas na gusali sa sentro ng lungsod. Dito matatagpuan ang opisina kung saan nagtatrabaho si Katrina. Tumingin ako sa aking refleksyon sa salamin ng kotse. Maputla ang aking mukha, ngunit matigas ang aking panga dahil sa determinasyon, pinatay ni Attorney De Leon ang makina. Ang team ng pulisya na pinamumunuan ng kaibigan ko ay naghihintay na sa lobby. Naka-civilian sila. Sasabay sila sa atin at magbabantay sa labas ng VIP room. Carmela, kailangan mo lang pumasok at wasakin ang kanilang mundo. Tumango ako. Bumaba si Mang Jose para pagbuksan ako ng pinto. Kinuha ko ang aking tungkod at inilapag ang aking mga paa sa sementadong sahig. Bawat tapik ng aking tungkod sa sahig ay tila isang himig ng kamatayan para sa aking asawa. Pagdating namin sa lobby, 3 lalaking nakapormal na damit ang lumapit kay Attorney De Leon. Sila ang mga pulis. Pumasok kami sa elevator, papuntang 5th floor. Nang bumukas ang pinto ng elevator, isang marangyang pasilyo ang bumungad sa amin. Sa dulo ay isang malaking pinto na may nakasulat na VIP meeting room. Sinabi ni Attorney De Leon sa mga pulis na magbantay sa magkabilang gilid ng pinto. Lumapit ako sa pinto. Mula sa loob, mahina akong narinig ang kanilang pag-uusap. Tapos na ba ang lahat, Katrina? Na-verify na ba ng bangko? Boses iyon ni Paulo. Nagmamadali at may bahid ng panik. Kalma ka lang, Paulo. Sagot ni Katrina. Mr. Manager, lahat po ng dokumento, pati ang death certificate, ay legal na. Ayon sa huling habilin, lahat ng ari-arian ay nailipat na kay Mr. Paolo bilang nag-iisang tagapagmana. Narinig ko ang boses ng isang lalaki, marahil ang bank manager. Oo, mukhang ayon sa procedure. Ngunit ang pag-withdraw ng 20 milyong piso cash, nang biglaan ay nangangailangan ng special approval. Kailangan ko ang perang iyan ngayon din. Sigaw ni Paulo. Asawa niya ako. At bagong may-ari ng lahat. Kailangan ko ang pera para sa mga gastusin sa ospital, sa paghahanap sa aking asawa, at pag-upa ng mas mahal na private rescue team. Nasuklam ako sa kanilang pag-arte. Tumingin sa akin si Attorney De Leon at tumango. Ito na ang sandali. Itinulak ko ang pinto. Bumukas ito ng maluwag, at agad na huminto ang lahat ng usapan sa loob.
Sa isang malaking bilog na mesa, nakaupo ang aking asawa, si Katrina, at dalawang lalaking nakauniporme ng bangko. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Nanlaki ang mga mata ng aking asawa na halos lumabas na. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Si Katrina ay nabitawan ang kanyang mamahaling ballpen at nanginig. Pumasok ako sa silid. Hakbang-hakbang. Nakatingin diretso sa mga mata ng aking asawa. Sumunod sa akin sina Attorney De Leon at Mang Jose. Magandang hapon. Bati ko sa isang napakalamig na boses. Paumanhin kung nahuli ako sa mahalagang pulong tungkol sa pamamahagi ng sarili kong mana. Ang bank manager ay naguguluhan. Ma'am Carmela, hindi po ba? Gaya ng nakikita ninyo, buhay na buhay pa ako. Sagot ko. Hindi inaalis ang tingin kay Paulo. At isang himala, nakakalakad na ako. Isang bagay na hindi inaasahan ng aking asawa. Sa wakas ay nagsalita si Paulo. Nagkunwari siyang guminhawa at ibinuka ang kanyang mga braso na parang yayakapin ako. Mahal. Salamat sa Diyos. Buhay ka. Sigaw niya. Saan ka ba nagpunta? Halos mabaliw ako sa pag-aalala. Bago pa niya ako mahawakan. Humarang si Mang Jose. Huwag mo siyang hahawakan ng marumi mong mga kamay. Banta ng matandang mangingisda. Sino ka? Huwag mo akong hadlangan. Sigaw ni Paulo. Tumawa ako ng mapakla. Tigilan mo na ang nakakadiri mong palabas, Paulo. Walang mga reporter dito. Walang mga hangal na maloloko mo. Hindi ka nagpapasalamat na buhay ako. Natatakot ka dahil bumalik ang iyong biktima mula sa ilalim ng lawa. Anong sinasabi mo, mahal? Baka naguguluhan ka lang. Halika na. Umuwi na tayo. Pilit pa rin niya. Inilabas ko ang aking cellphone. Naaalala mo ba ito, Paulo? Itinago ko ito sa aking jacket kagabi. Sa loob ng waterproof na plastic. Nirecord nito ang lahat ng nangyari sa pantalan. Lalong namutla si Paulo. Si Katrina, na napagtantong nasa panganib sila, ay tumayo. Paolo. Anong sinasabi niya? Pinindot ko ang play. Ang malinaw na recording ay umalingaw-ngaw sa silid, ang tunog ng wheelchair. Ang boses ni Paulo, na nagsasabing, mamatay ka ng hangal. Ang malakas na pagbagsak sa tubig. At ang pag-uusap nila ni Katrina pagkatapos. Ang kanilang pagtawa. At pagpaplano. Ang bank manager at ang kanyang assistant ay napaatras sa gulat. Peke yan. Gawa-gawa lang yan. Sigaw ni Paulo. Sinubukan mo akong i-frame dahil nababaliw ka. Lumapit si Attorney De Leon at ikinalat ang mga litrato mula sa itim na notebook sa mesa. Kung peke ang recording. Paano naman ito, Mr. Paulo? Ito ang mga larawan ng iyong talaan, ng utang sa sugal. Ito ang nagpapatunay sa iyong motibo. Gumuho ang depensa ni Paulo. Tumingin siya kay Katrina. Humihingi ng tulong. Ngunit, ang babaeng nangangarap na maging mayaman ay bumaliktad. Ideya mo lahat ito, Paolo. Sigaw ni Katrina. Ikaw ang nagplano ng lahat. Ikaw ang nagtulak sa kanya. Tinulungan lang kita sa mga dokumento dahil pinagbantaan mo ako. Manahimik ka, babaeng haliparot. Sigaw ni Paulo. Ikaw ang nagsabi sa akin tungkol sa butas sa batas ng mana. Nasiyahan akong panoorin silang nagsisisihan. Nagsignal si Attorney De Leon sa mga pulis. Pumasok ang tatlong naka-civilian na pulis. Mr. Paulo at Miss Katrina, arestado kayo sa kasong attempted murder, pamemeke ng dokumento, at conspiracy, sabi ng pulis habang inilalabas ang posas. Nang makita ang mga pulis, biglang sumugod si Paulo sa akin. Sinusubukang sakalin ako. Kung makukulong ako, sisiguraduhin kong mamamatay ka talaga. Ngunit bago pa niya ako maabot, mabilis na kumilos si Mang Jose. Sinipa niya ang tuhod ni Paulo. Dahilan para mapaluhod ito. Pagkatapos ay ipinilipit niya ang kamay ni Paulo sa likod nito. Agad na kinuha ng mga pulis si Paulo at pinusasan. Pinusasan din ng isa pang pulis si Katrina na patuloy na umiiyak. Dinala sila palabas. Ang huling tingin na ibinigay ko sa aking asawa ay isang tingin ng malamig na tagumpay. Ang mga luha ko
ay natuyo na sa ilalim ng lawa. At ngayon, siya naman ang iiyak ng dugo sa likod ng rehas. 6 na buwan ang lumipas. Nakaupo ako sa isang bangko sa labas ng korte, naghihintay kay Attorney De Leon. Ngayon ang araw ng huling hatol. Naging malaking balita ang kaso. Sinubukan ni Paulo na gumamit ng mamahaling abogado, ngunit lahat ng kanyang kasinungalingan ay binuwag ng mga ebidensya. Si Katrina naman ay sinubukang maging state witness para gumaan ang kanyang sentensya. Lumabas si Attorney De Leon mula sa korte na may malawak na ngiti. Sa likod niya ay si Nena na masaya rin. Tumayo ako mula sa bangko nang hindi na kailangan ng tungkod. Sa loob ng 6 na buwan, sa tulong ng therapy, ganap nang gumaling ang aking mga binti. Ano ang resulta, Attorney De Leon? Tanong ko. Nakamit na ang hustisya, Carmela. Habang buhay na pagkabilanggo para kay Paulo, walang parole, at 25 taon para kay Katrina. Hindi na sila makakalabas pa. Isang napakalaking ginhawa ang naramdaman ko. Niyakap ko si Attorney De Leon at si Nena. 1 linggo. Pagkatapos ng hatol, bumiyahe ako sa baryo kung saan nakatira si Mang Jose. Nakita ko siyang nag-aayos ng kanyang lumang lambat sa beranda ng kanyang kubo. Ma'am Carmela, welcome po ulit. Napanood ko po sa balita. Masaya po ako para sa inyo, bati niya. Dahil po ito sa inyo. Sagot ko. May gusto po akong ipakita sa inyo. Naglakad kami papunta sa maliit na daungan. Doon, isang moderno at bagong bangkang pangisda na kulay puti at asul ang nakadaong. Sa gilid nito ay nakasulat ang pangalang Anghel na tagapagligtas. Ito po ang bago ninyong bangka, Mang Jose. Nakapangalan na po sa inyo. Nagbukas na rin po ako ng educational fund para sa inyong 2 anak. Hanggang makapagtapos sila ng kolehiyo, nanlaki ang mga mata ni Mang Jose. Lumuhod siya sa sahig ng pantalan at umiyak. Ma'am, sobra-sobra po ito. Hindi ko po ito matatanggap. Lumuhod din ako sa harap niya. Mang Jose, isang buhay po ang iniligtas ninyo. Walang presyo ang katumbas niyan. Ito po ay biyaya mula sa Diyos na idinaan sa akin para suklian ang kabutihan ninyo. Pakiusap, tanggapin ninyo. Sa gitna ng kanyang mga luha, paulit-ulit siyang nagpasalamat. 3 buwan pagkatapos, isang malaking kaganapan ang ginanap sa villa ng aming pamilya sa tabi ng lawa. Ang lugar na naging saksi sa tangkang pagpatay sa akin ay tuluyan ng nagbago. Hindi ko ito ibinenta. Sa halip, ginawa ko itong isang simbolo ng lakas. Ang villa ay naging pundasyon ng bagong pag-asa. Isang libreng rehabilitation center para sa mga babae at batang biktima ng karahasan sa tahanan. Puno ng mga bisita ang bakuran. Si Nena ngayon ay ang logistics head ng pundasyon. Sina Attorney De Leon at Dr. Jimenez ay mga honorary advisors. Tumayo ako sa isang maliit na entablado para magbigay ng talumpati. Dati, itinuring kong libingan ko ang lugar na ito. Sabi ko, dito, sinira ang aking mga pakpak, ngunit mula sa ilalim ng malamig at madilim na tubig, natutunan ko na ang isang babae ay may lakas na higit pa sa inaakala. Ang pundasyong ito ay para sa lahat ng nakaramdam ng pagkawasak. Dito, sama-sama tayong maghihilom. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Pagkatapos ng programa, naglakad ako papunta sa lumang pantalan. Tumayo ako sa mismong dulo. Dinarama ang malamig na hangin. Ang araw ay papalubog na. Sumasalamin sa kalmadong tubig ng lawa. Hindi na nakakatakot sa akin ang tubig na ito. Ito ang lugar kung saan nalunod ang mahinang si Carmela. At ipinanganak muli ang isang malakas at malayang babae. Huminga ako ng malalim. Pinupuno ang aking baga ng hangin ng kalayaan. Ang aking nakaraan ay nakalibing na sa ilalim ng lawang ito, kasama ang wheelchair na iyon. Sinabi ng aking asawa na sa ilang sandali, magiging kanya na ang lahat. Nagkamali siya. Ang aking buhay, ang aking mga hakbang, at ang aking hinaharap ay ganap nang sa akin. At wala nang sino man sa mundong ito ang makakaagaw nito mula sa akin. Nilamon agad ng malamig na tubig ng lawa ang aking katawan. Katutulak lang ng asawa ko